Nagmumula sa Presidential Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IBC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga. Luzon, Visayas, Mindanao. Saan man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Miyerkules, 8 sa buwan ng Hunyo, 2016. At makakaagapay po natin siyempre pa sa People's Television Channel 4 ang ating kabalikat, Mr. Audrey Goriseta. Mr. Audrey, magandang morning. At dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, ang wala pa rin kakupas-kupas na luningning ng Antipolo Sete, the girl with a dimple in every smile. Ang aking co-anchor lady, Miss Sarina Luzuegro. Zar, good morning. Good morning, Cap Francis. Good morning din po sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Sa loob po na isang oras, samahan nyo kami na pag-usapan ang may init na issue dito sa ating bansa. Live po kaming napapanood ngayon sa PTV4 at IBC 13. Live streaming naman po sa www.ptvnews.ph at maaari nyo rin pong i-download ang aming PBS Radio app o PBS Rap sa inyong mga app store. Kung gusto nyo naman po na makilahok sa aming talakayan at pagbati, maaari kayo mag-text sa 0922-358-2679. At ang inyo naman pong kaagapay, Francis Cancino. Nag-aanyaya, sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning sa kabuuan ng ating Wednesday edition. Kalakip na rin, of course, ang pagpapakawala natin ng malawakang paglilingkod na pambayan, paghimay sa ilang mga maiinit na isyong nakaguhit sa ilan nating mga pahayagang pangumaga, and of course, ang pagtalakay natin sa mga napapanahong usapin sa ating hapag ng talastasan. At para po sa kapakanan ng ating mga listeners sa Radyo ng Bayan 738 on your dial, kami po'y masusubaybayan nyo sa lahat ng 33 himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At para naman po sa worldwide, audio streaming tayo. At sa ating mga texters, naku po, nakikiusap na naman po ang inyong lingkod. Please, huwag pong kalimutan ang inyong mga pangalan at addresses in every messages na ipadadala po ninyo. Baka hindi mabasa ni Marimar, ay ni Zarina, ang mga mensaheng walang pangalan at address. And please, keep it short and simple. Alam mo, Zar, sorry kasi, senyas kasi, kaya ako nalito. But anyway, wag na pulgoso, wag ka nang ganyan, ha? Okay. Anyway, Zar, merong nakatutuwang balita. Yes. Ay, babati muna kita. Isang malamig at maulan na umaga, Francis. Oo, napakagalang ko, di ba? At ina-acknowledge ko naman yung respetong yan. Para sa isang, mula sa isang batang-batang katulad. Okay. Nako, anyway, katutuwa mo yan. Yan, alam ko, matutuwa ka. Ikaw nang magpakawala niyan. Bahagi po, or bilang bahagi ng aming talaga 1 month long na celebration ng No Smoking Month. Ayan, okay. Ibinabalita po namin ngayon. Hold on. Ang walang no smoking signage sa mga pampublikong sasakyan ay mawawalan po o makakansela ng prangkisa. Ayan. Ito po ay isang paunawa na ipinalabas na ng Land Transportation Office para sa mga pampublikong sasakyan. Jeep, bus, taxis, Uber, lahat po ng mga pampubliko na walang no smoking signages sa loob ng mga sasakyan, hindi po i-renew ang kanilang mga bihikulo. Yes, kahit tricycle. Hindi, yung tricycle, hindi na sakop ng LTO yan. Diba? Okay.
local government units ang magpapatupad So, niyan. pero kusa na lang din sana Oo, sa mga dapat na. nakikinig natin, Kasi mga ang dami tricycle naman driver. bata pa, karamihan Oo. ang sumasakay. Pagkatapos, ang naninigarilyo, yung driver ng tricycle. Okay. So, stricto na tayo dyan, Jeng. Ito no joke na yan. Kaya, naku, tuwan-tuwa na kayo. Pagsakay nyo ng mga public utilities, wala nang amoy smoke. Oo, sa jeep lalong hirap. Pag Ay, yung driver nako. mismo yung naninigarilyo, lahat ng nasa linya niya, Langhap. langhap yung Pagkatapos, ang usok. masakit pa nito, traffic. Ay, nako, naku po. masakit na sa ulo. Masakit sa ulo. At ang masakit ngayon sa ulo pa rin nitong mga kandidato natin na hindi pa nakapagsusumite ng kanilang mga sose, yung expenditures Ngayon nila. na po yung last day. Last day, of course. Ayan. I-submit nyo na hanggang tanghali lang daw po. Yata ang submission ngayon. At hindi po kayo makakaupo pa hanggat hindi kayo nakapagsusumite ng sose. Okay. So, ang ating words of wisdom for today. Ang ating Zarina, words of wisdom ngayong Wednesday morning ay, dahan-dahan, when maganda yan. you judge another, Ayun. you do not define them. You define yourself. Sa Tagalog po, kapag kayo ay nanghusga ng iba, hindi ito tumutukoy sa kanila, ito'y tumutukoy sa iyong sarili. Mula kay Wayne Dyer. Nako, maganda. Maraming salamat, Wayne. Naalala mo yung mga sinasabi ko sa iyo noon? It reminds me of telling you over and over, do not judge so you will not be judged. Di ba? Huwag kang huhusga dahil wala tayong karapatang husgahan ang ating kapwa-tao. Kailangan na maging always positive looking tayo sa bawat isang kaibigan, mga taong nakapaligid sa atin. Huwag nating husgahan. Halimbawa, katulad ni Wag mo ng pangalan. Wag na. Hindi masama yung humusga para hindi ka husgahan. Maraming salamat, Mang Wayne. Manghusga, mangkutya, manlait, or kung ano man, talaga i-define mo yung sarili mo. Hindi mo alam kung ano yung nakikita or na iisip na sa'yo nung kausap mo mismo. At saka sa kabila pa nun or kabilang pa doon, iniisip nung kausap mo na baka ganyan ka rin magsalita sa iba, against naman sa kanya. Ayun. Diba? So talaga parang magkakaugnay din yan. Maganda itong to. When you judge another, you do not define them, but you define yourself. Pinakikita mo lang yung pagkatao mo. Pag hinusgahan mo ang kapwa mo tao. Okay, so tuloy-tuloy na tayo sa puntong ito. Zarina, pupuntahan na natin si Miss Jeng Margarejo para sa headlines at si Mr. Audrey Goriseta para sa mga buod at detalye ng unang bulusok ng ating mga balita on a Wednesday. Miss Jeng, go! Narito na ang may init na balita dito sa Radyo Vision. House Speaker Sonny Belmonte nag-courtesy call kay President-elect Rodrigo Duterte sa Davao. 3 kasong kinasasangkutan ni President-elect Rodrigo Duterte, ibinasura ng COMELEC at Ombudsman. Paghahain ng SOSE o Statement of Contribution and Expenditure hanggang ngayong araw na lang. Security measures para sa pagbabreak eskwela ng estudyante, tiniyak ng PNP. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Isang courtesy call ang ginawa ni Speaker Feliciano Belmonte kay President-elect Rodrigo Duterte sa Davao City. Kasama ni Belmonte ang napipisil ni Duterte na magiging House Speaker ng magbubukas na 17th Congress na si Davao del Norte Representative Pantelion Alvarez. Ayon kay Belmonte, batid niya na may mga miyembro ng Liberal Party ang nais lumipat sa PDP laban. Ngunit hindi daw ito sumentro sa kanilang pagpupulong, sa halip mga mahalagang agenda raw ang kanilang napag-usapan. May report si Rocky Ignacio. Nagsagawa ng courtesy call kay President-elect Rodrigo Duterte si House Speaker Feliciano Belmonte at iba pang kongresista sa Davao City. Ito ang kauna-unahang pagkikita ng dalawa matapos iproklama si Duterte ng National Board of Canvassers bilang panalo sa pagkapangulo sa katatapos ng halala noong Mayo. Paliwanag ni Belmonte na katuon ang pulong sa mahalagang agenda, hindi sa umanilipatan ng partido o pagkakaroon ng oposisyon. I don't like to say that it is a Philippine phenomenon, because that happens also in other, even in Europe it
does. And kaya lang, when you have a parliamentary system, necessarily yung majority doon sa legislative ang magiging prime minister. No? Pero when you have a presidential system, we have a presidential system, we can see that the Republican-controlled Senate and House in the U.S. Is giving Senator Obama a hard time getting his program through. It's happened. I think we cannot afford to be doing that. We don't like stalemates and so forth. We have to keep on moving. And among all of us, we are all running on the theory of on the promise of good governance. No? Hindi umano nakikihalo pa si Pangulong Aquino sa usapin ng Kongreso. Batid din anya nito na may ilang miyembro ng Liberal Party ang nais nang lumipat sa PDP. We are talking coalition at the moment. We never know what happens next. So. Pero open kayo to joining Laban? Well, to tell you frankly, it was my first party actually after the EDSA revolution. Pero they started organizing all sorts of parties. Kaya sa amin, for the first 6 years, wala naman akong party because I was a non-partisan guy. Kasama ni Belmonte ang napipisil ni Duterte na House Speaker na magbubukas ng 17th Congress na si Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez. Kumpiyansa rin ito na makukuha ang speakership dahil sa suporta na rin ni Belmonte. Are you positive, sir, that you'll get the speakership? I think so. With how many percent of? Super majority. Sa kasalukuyan ay nagkakaroon pa niya ng pag-uusap ang PDP at iba pang mga partido. Sinabi naman ni Belmonte na nirerespeto nito ang pananaw at desisyon ng mga miyembro ng Liberal Party. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio, Davao City. Sa iba pang balita, magtutungo sa Oslo, Norway sa susunod na linggo si incoming Presidential Advisor for the Peace Process, Secretary Jesus Dureza, at incoming Labor Secretary Silvestre Bellio para sa isang exploratory peace talks kasama sina CPP founder Jose Maria Sison at NDF Chairperson Luis Halandoni. May report si Pauline Requesto. Tutulak patungong Oslo, Norway sa susunod na linggo sina incoming Presidential Advisor for the Peace Process Secretary Jesus Dureza at incoming Labor Secretary Silvestre Bello para sa isang exploratory peace talks kasama sina Communist Party of the Philippines founder Jose Maria Sison at National Democratic Front Chairperson Luis Halandoni. Layunin ng pag-uusap na wakasan na ang pinakamahabang communist insurgency sa Asia na nagsimula pa noong late 60s. Matatanda ang ipinangako ni President-elect Rodrigo Duterte ang pagbabalik ng peace negotiations kasama ang CPP, NPA, NDF. Itatakda ng paunang pag-uusap ang magiging agenda para sa formal peace talks. We will have what we call exploratory and informal meeting there. Hopefully to bring back the negotiation into its formal form. Kabilang umano sa mga tatalakayin ang pagpapalaya sa daan-daang bilanggong politikal at ang pagdedeklara ng ceasefire sa pagitan ng militar at New People's Army. Inihayag naman ni Bello na isang magandang panimula ang pagtatalaga ni Duterte sa ilang personalidad na inendorso ng CPP-NDF sa kanyang gabinete. Isa si Bello sa mga inendorso ng CPP-NDF. Kabilang sa mga itinalaga ni Duterte, sina dating anak pawis Representative Rafael Mariano bilang kalihim ng Department of Agrarian Reform at Judith Aguiwalo para sa Department of Social Welfare and Development. The gesture of the President in giving the NDF the opportunity to recommend some members of the cabinet of the President is what we call a confidence building measure. Because of that gesture, I think that the President got the unqualified confidence and trust of the NDF, and that is why we are quite hopeful that this time we will be able to bring the talks to its logical conclusion. Para sa Telebisyon ng Bayan, Pauline Requesto. Samantala, 3 kasong sangkot si President-elect Rodrigo Duterte, COMELEC at ang Ombudsman ibinasura. At Pangulong Aquino, pinagkokomento ng Korte Suprema hinggil sa mga itinalaga nitong mga Associate Justices sa Sandigan Bayan. May report si Ria Fernandez. Hinihinga
Binigyan ng panig ng Korte Suprema si Pangulong Aquino at iba pang respondent sa quo warranto certiorari and prohibition petition na kumukwestiyon sa pagtatalaga ng Presidente kina Undersecretary Michael Musngi at Attorney Geraldine Econg bilang 16th at 18th Associate Justice ng Sandigan Bayan. Binibigyan ng kataas-taasang hukuman ng 10 araw mula sa pagkakatanggap ng notice si Pangulong Aquino at mga hukom na mga nominado rin sa pinagdedebatehang posisyon na sina Danilo Sandoval, Wilhelmina Wagan, Rosana Maglaya, Merayan Zuraik, Elmo Alameda at Victoria Bernardo para isumite ang kanilang komento. Inaakusahan ng Integrated Bar of the Philippines ang Pangulo ng di umano'y pag-abuso sa kanyang kapangyarihan nang italaga sina Musngi at Econg. Ito'y dahil nilabag umano ng Presidente ang saligang batas matapos piliin ang dalawa para sa mga nasabing posisyon gayong nominado ang mga ito bilang 21st Associate Justice ng Anti-Graft Court base sa ipinasang shortlist ng Judicial and Bar Council sa kanya. Samantala, 3 kaso naman ang ibinasura ng Korte. Dismissed ang naging pasya ng mga mahistrado sa petisyong inihain ng nuisance presidential candidate na si Yusafe General at Attorney Eli Pamatong para harangin ang proklamasyon ni President-elect Rodrigo Duterte. There is no showing of a clear legal right to the performance of the duty sought to be compelled by the petitioner Pamatong. Maging ang kaso ng Center for People Empowerment in Governance o CENPEG laban sa parallel bidding ng Commission on Elections sa vote counting machines, ibinasura. The court found that the bidding having been completed and the elections having been conducted, the issues as to parallel bidding and the conduct of the elections have now been rendered moot, and any judgment rendered by the court on this issue would serve no beneficial or practical purpose. Wala na rin ang apela ni pork barrel scam queen Janet Lim Napoles kaugnay sa resulta ng investigasyon ng Ombudsman kung saan nakitaan ito ng probable cause para patawan ng 2 counts ng graft at 2 counts ng malversation of public funds. The court deferred to the Ombudsman's findings of probable cause in the absence of any grave abuse of discretion that was shown by the petitioner. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez. At yan po naman ang unang bugso ng ating mga balita. Balik muna sa inyo kay Francis at Sharina. Maraming salamat, Audrey Goriseta. Buksan mo na kagad, Zarina, ang unang cabinet ng aparador at the message center. Good morning, PTV4 and Radyo ng Bayan. Ang lakas nyo at lagi kaming nanonood sa inyo. Pakibate my brad and sis PGBI Guardians mula kay Cardeng Lorica ng Bukidnon. Maraming salamat po. Good morning po yan from Davao City po ito. Very informative ang news ninyo. Sa inyo na po kami nanonood dahil solid digong po kami. God bless ang program ninyo. Thank you po. Hello PTV4 and Radyo ng Bayan. Good morning. Parati po akong nanonood, nakikinig sa inyong programa. Magaganda tuloy na balita araw-araw. Salamat. J. Ramada po ng Vista Verde, Panakan, Davao City. Maraming salamat po. Magandang umaga po mga idol kong broadcaster. Ka Francis at magandang Sharina. Ka Francis, ilang edad na po si Miss Sarina? Sasabihin ko sa iyo yan. Cute ang dimple niya. Marlon Matilas po ng Sikihor. Okay, Marlon, asahan mo yan in the soonest possible time. Good end po. Galing po ng tag team nyo. Ano ito, wrestling? Walang dagdag bawas ang pagbabalita. Media ng Bayan. Number 1 sa amin dito sa Barangay Botocan. Thank you very much. Hi, Porcelana. Uy, Sarina. Idol KFC, si Alan Direct, Tito Audrey, Tropang Ganda, Daddy Eli. Pag nagkataon, Channel 4 lang ang nasa limelight pag upo ni President Duterte. Lisa Manuel ng Tropang Ganda. Thank you very much. Good day, ma'am, sir. Pretty mo talaga, ma'am. Happy viewing po kay Roy Escaner from Nits Cormila ng Banate, Malungon, Sarangani Province. Thank you very much. At tuloy-tuloy na tayo sa unang sigwada ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report! Unahin na natin ka, Francis, ang Borongan Radyo ng Bayan kasama si Pen Pomida. Magandang umaga, Pen. Konektado ka. Yes, damo nga salamat. Maupay nga aga, Miss Sarina at Ka Francis. Pinaalalahanan ngayon ng Commission on Elections, COMELEC Eastern Samar, ang mga tumakbong kandidato noong nakalipas na May 9 elections sa lalawigan na magsumiti na ng kanilang statement of contributions
and Expenditures o SOSI. Ayon sa isang kawani ng COMELEC na nakapanayam ng Radyo ng Bayan kahapon, hanggang ngayong araw, June 8 na lamang, maaring maghain ng kanilang SOSI ang mga nanalo at natalong kandidato. Sinabi pa niya na kailangan magsumite ng hard at soft copy ng SOSI ang mga ito dahil ang kabiguan na maisumite ang isa man dito ay nangangahulugan din na walang naisumite ang mga kandidato. Kapag nabiguan niyang mga kumandidato na hindi makapaghain ng kanilang SOSI hanggang mamayang alas 5 ng hapon, ay maaari silang pagmultahin ng 10,000 hanggang 30,000 para sa unang paglabag at 20 to 60,000 sa second offense, depende kung anong elected position at maaari namang hindi napayagang makahawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Nilinaw din ng COMELEC na wala na silang ibibigay na extension sa mga hindi makakapagsumite ng SOSI sa itinakdang panahon. Napag-alaman na sa kabuuang 27 na mga tumakbong kandidato sa provincial level dito po sa Eastern Samar, 14 pa lamang ang nakakapaghain ng SOSI kahapon. Para sa Radyo Vision, ito si Pen Pumida ng DYES Borongan Eastern Samar, Media ng Bayan. Maraming salamat, Pen Pumida. Puntahan natin kagiyatan Radyo ng Bayan Hingog with Gigi Calvo. Gigi, mayong buntag, konektado ka. Mayong buntag, gikan din sa dakbayan sa Hingog, Misamis Oriental. Ayon kay Assistant School Division Superintendent Edgar Abanel Sisi, may 2 silid paaralan na i-turnover ngayong Biyernes at inaasahan din ang pag-turnover ng ilang mga aklat, isang set ng computer, school supplies at health kits. Ang mga ito ay nagmula sa donasyon ng Falcon Organization and Falcon Youth, Christ the King College High School Batch 1994, Barangay Council ng Barangay Talon dito sa Lungsod at inaasahan ang pagdalo ni City Mayor Mariging Gona at mga Pangulo ng DepEd. Sa ngayon, patuloy ang 3 araw na Start of the Year Conference sa mga public school teachers sa 10 distrito sakop ng DepEd Hingog City Division. Kahapon, sinimulan ito sa South 1 and 2 District na naging host school ang Hingog City Comprehensive National High School. Ayon pa rin kay ESDS Abanil na patuloy pa ang mga ginagawang school building at yung iba naman ay inaantay pa ang final inspection mula sa DPWH bago ma-turnover. Para sa Radyo Vision, Gigi Villamar Calvo ng Hingog City, Media ng Bayan. Thank you very much, Gigi Calvo. Narito naman po ang Go Radyo ng Bayan kasama si Charity Frianeza. Magandang umaga, Charity. Konektado ka. Yes, magandang umaga. Mahigit 5,000 trabaho ang naghihintay para sa mga job seekers dito sa lalawigan ng La Union sa isasagawang jobs fair sa isang mall sa lungsod ng San Fernando sa darating na linggo, June 12, kaugnay ng pagdiriwang na ika-118 anibersaryo ng kasarinlan ng bansa na may temang Kalayaan 2016, Pagkakaisa, Pag-aambagan, Pagsulong. Ito ang ipinagbigay alam ni Ms. Arlie Valdez, Labor Communication Officer ng Department of Labor and Employment Region 1. Ayon kay Valdez, may 20 local employers at 10 licensed recruitment agencies ang makikiisa sa naturang aktibidad. Maliban dito, magkakaroon din anya ng one-stop shop employment services sa tid ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang makatulong sa mga job seekers at sa publiko hinggil sa kanilang mga employment concerns. Hinikayat din na opisyal ang mga interesadong aplikante na maging handa sa mga job interviews, magdamit ng akmang kasuotan at dalhin ng kumpletong application requirements sa nasabing jobs fair. Para sa Radyo Vision, ito po si Charity Frianeza, La Union, Media ng Bayan. Maraming salamat, Charity Frianeza. 24 minutos, 14 segundos makalipas ang alas 6 at sa puntong ito, Zarina, nakakawing na sa ating linya ng komunikasyon ang ating po namang abogado ng bayan, Madam Persida Rueda Acosta ng Public Attorney's Office. Magandang morning, ma'am. Magandang morning sa iyo, Sir Francis, at sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Kasama ko po si Zarina at nais lamang namin kumuha ng ilang update, Madam Persida, hinggil po dito sa hinaing ng mga retired public defenders po natin na hindi pa nakatatanggap ng kanilang mga benepisyo na kailangan po. Ano po ang estado ngayon, Madam Persida? Meron pong pinail ang ating mga PAW retirees sa RTC Quezon City na mandamo sa certiorari at injunction para po kay Secbot Sabad sapagkat noong papuntang 2012 siya mismo ang sumulat kay Secretary de Lima
na yung PAW ay special retirees na, naka-equivalent sa ating fiscal at sa ating judges. So, yun po, 2012 pa. 2013, siya ay nakapag-circular kasama ni President Robert Vergara ng GSIS na yung aming RLIP, yung share ng government ay 3% na lang instead na 12%. At in-implement na nga ng GSIS yung special membership, kaya yung aming premium ay 9%, binaba ng 3%, nagsoli na ang GSIS. So, in-implement na nila yan yung aming bagong retirement scheme sa Paulo, RA 9406. Pero nagtaka kami, bakit itong mga nakaraang taon ay hindi pa rin na binabayaran ang retirement ng ating mga PAW retirees. At may namatay na ng 2 at 15 ang may sakit at bedridden. So, kailan pa po ba sila nag-retire several years back? Oo, iba 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216. Iba-ibang dates ang kanila. Sapagkat yung Paulo, matagal na natin pinag-usapan yan, Sir Francis, 2007 pa yan, na ang retirement ay kagaya at equivalent sa fiscal. Kaya nga nauna lang yung Paulo sa NAPROS law. Kaya na lumabas yung NAPROS law, in-implement naman partially. At na-partially nga dahil ang GSIS, ibinaba ang aming premium. So ang punto dyan, ang sinasabi ni Sec. Buslo kahapon ay iniintay lang niya yung opinion ng DOJ. Pero wala naman jurisdiction ng DOJ dahil ang DOJ hindi pwede sakupin ang private individuals na. Private individual na yung mga retirees natin dahil din government workers yan. Yes, ma'am. Tapos, oo, may decision ng Court Suprema pag private citizen, hindi na dapat mag-opinion at budget issue to eh. So, DBM ang may domain dahil daw ang DBM, sabi ni Sec. Booth, ay merong opinion ng legal service nila na hindi entitled ang PAW sa retirement. Eh ngayon, may sulat na si Senator Loren Bigarda, may sulat ang House Committee on Justice, na bayaran na ng DBM yan. So, may namatay na eh. May mga na-stroke na, sunod-sunod. So, ba't hindi pa binabayaran? Paano gamot? Paano chemotherapy? Saan po sila, ma'am, eksakto ngayon na naghihintay ng mga benepisyo? Yung nauna ay 40, pero meron na rin qualified later na hindi pa nakakapag-submit ng total requirements sa DBM dahil hindi pa nga kumpleto yung dokumento. Pero sunod-sunod at 4 po ang Dabawenyo dyan. Opo. 4 ang taga Davao. Wow. Aba, pag nalaman po ni incoming President-elect Duterte yan maaaring magdamdam siya sa pangyayaring ito, Madam Persida. Opo, dahil kaakibat niya at katulong niya sa pagbigay ng legal services sa mamamayan ng Davao, ng Mindanao, yung 4. Meron pang ibang bahagi ng Mindanao. So, ang punto dyan ay bakit po sasabihin hindi nila iniipit, hindi nila ginaganapan tungkol na ng mga taga-DBM, samantalang dahil lamang sa isang sinasabing legal opinion, parang nare-reverse ang Kongreso. Hindi po pwedeng i-reverse ng isang legal officer ang Kongreso. Pag may batas, batas po yan. Maliwanag naman po ang batas na kung ano ang salaries, benefits, retirement, qualification ng mga piskal, ganoon din ang PAW. Napakaliwanag po ng batas na yan, RA 9406. So yan po naman na hindi nare-repeal. Well, di pwede ang implied repeal. Ayon sa ating Korte Suprema, kung may repeal man, dapat express. Special law po yun sa amin eh. So kaya po, di ko na po talaga kayang pigilin yung ating mga retirees. Noong una, pinipigil ko po, pakiusapan, makiusap tayo. Ayan, at nag-press ko na rin po sila noong Abril. Oh, wow. Ang kanilang manifesto. Attorney, si Zarina po ito. Kayo po ba nakausap niyo na po ba yung mga pamilya ng ating retirees at kamusta yung lagay nila para somehow mapaintindi yung sitwasyon ngayon? Actually, bago po ito, nakausap ko na at may sumusulat pa nga po sa ombudsman at sinagot naman po ng ating ombudsman na ay pinaglalaban naman ng PAW ang karapatan nyo. Kaya huwag nyo ireklamo si Chief Acosta at yung mga incumbent. Apektado rin po kami. Magsosoli po kami ng napakalaking halaga dahil 3% na lang po kami way back 2010 magiging 9% yung aming personal share. Apektado rin po kami lahat dito, pati yung naging judges na lumipat at yung 300 naging fiscal nitong January. Dahil magsosoli po kami, pag binalik kami sa dating regular membership sa GSIS, 6% ng aming sweldo kada buwan, ibabalik namin mula May 2010.
Madam Persida, ito po kayang pangyayaring ito hindi naman makapagdulot ng demoralisasyon sa hanay ng ating mga public defenders sa ngayon na kapag inabot sila ng retirement age, baka sapitin din nila ang ganitong sitwasyon at kalalagayan. Baka po tabangan naman ang kawawa nating mga public defenders. Kaya nga po biglang naglilipatan po 300 itong January. Kaya nga sa 27, papalitan po namin lahat. Nawala, bagong pasasabar. Kaya matitira na lang po dito, puro bagong pasasabar. Ang nangyayari ho yan. Lalong exodus ang mangyayari dahil ang repercussion, hindi lang yung mga retirees ang apektado, kundi pati mga incumbents. Dahil nga lalaki yung bawas lalo sa amin 3% na lang, magiging 9% ang ating premium. O yun po yun. At walang mapapalang retirement pagtanda. Yun. Lilipatan talaga yan. Maubos. Opo. Okay. So, Madam Persida, please keep us posted on any developments. Ano po? At tayo naming kunin ang inyong mahalagang oras. Maraming salamat po. More power. Mabuhay po kayo. Okay. Si Madam Persida Roweda Acosta ng Public Attorney's Office. Eksklusibo yan, nakuha natin dito sa arena. Okay, tuloy-tuloy na tayo. Samantala, whether we like it or not, aalamin natin ang weather update situation for today, Wednesday, Zarina. Yes, live po sa Pag-asa DOST. Puntahan na natin ang ating kasamahan na si Desiree Jonio para sa weather update. Desiree, good morning. Konektado ka. Good morning, Zarina, Ka Francis. At sa ating mga taga-subaybay, narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Habagat pa rin itong patuloy na nagdadala ng mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Itong habagat o yung tinatawag ng Southwest Monsoon, ito po yung tumutukoy sa isang weather system na may warm and moist characteristics. Itong mga nasabing ito naman ay major factor sa cloud formation. Kung minsan kapag nasasambayan ng bagyo, itong habagat ay lumalakas na nagdadala naman ng mga pag-ulan. So ngayong araw nga ng Miyerkules, itong habagat ay dominante dito po yan sa may buong Luzon. Sa mga susunod na oras, asahan na itong may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Ito po yan sa may Cordillera, kabilang din itong Ilocos hanggang dito sa may bahagi nitong Zambales at Bataan hanggang dito sa may Palawan. Bahagya hanggang sa maulap na panahon naman. Itong mararanasan dito po yan sa natitirang bahagi itong ating bansa, kabilang na po dyan itong Metro Manila. At syempre posible pa rin itong mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na sa hapon o kaya naman ay sa gabi. At dahil nabanggit na rin natin na habagat itong umiiral sa bansa, alam nyo bang may 3 klasifikasyon itong nasabing weather system? Una sa mga ito ang weak monsoon kung saan may lakas ng hangin na aabot sa 28 kilometers per hour at nagdadala naman ng generally fair weather condition. Ikalawa itong moderate monsoon kung saan 46 kilometers per hour itong inaasahang hangin at posible na itong mga mahina mga pag-ulan. Kapag sinabi naman na may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan, ito yung posibleng maranasan sa strong monsoon kung saan may lakas ng hangin na aabot sa 92 kilometers per hour. At sa mga nagtatanong naman, alin ba sa mga nabanggit itong umiiral sa bansa? Ayon po kay Pag-asa weather forecaster Buddy Javier, sa ngayon ay weak monsoon pa lamang itong umiiral dito sa Pilipinas. Kaya naman patuloy natin yung babantayan sa mga susunod na araw. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Jonio, Media ng Bayan. Maraming salamat, Desiree Jonio. Okay, tuloy-tuloy na tayo at binabagtas na natin ay ikalawang bahagdan ng ating Wednesday edition, Zarina. At narito na ang ating dalubhasa mula sa Department of Science and Technology, Climatology Department ng ating Pag-asa. Dalubhasa, kilala, climatologist. Ipakilala mo na. Saktong-sakto to Ka Francis dahil sa mga pag-ulan na ating nararanasan ngayong panahon. Makakasama natin live dito sa studio si Mr. Anthony Lucero, Chief of Pag-asa Climate Monitoring and Predictions Section. Magandang umaga po, Sir Lucero. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa mga oras na ito. Okay, salamat po at nagkaroon kayo ng panahon para pasyalan kami dito sapagkat
ang ating po mga kababayan talagang nakatutok ngayon sa sitwasyon ng ating panahon. Thunderstorm sa gabi at hapon, buhos ng ulan, pagkatas may mainit pa ring bahagi, kumisan. Ito po, paano natin maipaliliwanag na katanggap-tanggap into a simple layman's understanding, Mr. Anthony? Ito po yung kumbaga character of the season. Ang panahon natin ngayon ay tag-ulan na at madalas ang nangyayari, mainit sa umaga, yung buong umaga at pagkatapos sa dapit hapon po, ay nagkakaroon tayo ng malaking mga kaulapan, napakaitim at nagkakaroon tayo ng ulan. Even in early evening. At yan naman po ay dala-dala ng panahon ng tag-ulan at alam natin ngayon na habagat na. At ang habagat yan po yung nagdadala sa atin ng moisture na kung saan ihip ng ihip yan sa atin at nagiging ulan. At marapat lang naman at napakatamis ng lamig ng panahon. Walang masarap dyan kundi talaga yan. Pag maganyan Tamis talaga. Matamis talaga yan, lalo na sa mga ngayon. Okay. But anyway, dito, huwag kayong masyadong dito po sa panahon ngayon, nararamdaman na natin, onset na po talaga ng wet season. Mr. Anthony? Ito po ba ay nai-influensya na rin ng La Nina? Sa ngayon, wala pa yung La Nina. Okay. Inaantay natin na mag-develop yan. At ngayon, nasa neutral condition pa tayo at hindi, papunta pa lang tayo sa neutral at sa mga susunod na buwan, diyan natin aantayin yung unti-unting development ng La Nina at bago magtapos ang taon. Inaasahan natin na ito ay mabubuo na. So, ibig sabihin, sir, 100% papunta tayo sa La Nina? Hindi rin naman, pero hindi natin masasabing 100%. Pwede rin naman mangyari na hanggang nasa neutral lang tayo at dahan-dahan pa rin ang pagpunta natin ng La Nina. Darating tayo ron. Okay. Yan kasi cycle yan. At hanggang ngayon, kasi nasa predictability barrier pa tayo ngayon, magkakaroon ng linaw yan bago mag-July. Okay, July. At nakikita na natin may mga unti-unting mga signal na yan. Pero, Mr. Anthony, alam natin na na medyo papalabas na, pa-exit na si El Nino. Under normal events po ba, taon-taon kapag umaalis na si El Nino, paparating naman si La Nina. Talagang ganun po ba ang cycle niyan? Opo. Lalong-lalo na sa mga strong cases ng mga El Nino na katulad ng na-experience natin ng mga nagdaang buwan. Kitang-kita yung mga pattern niya na maiko-compare natin doon sa mga 3 cases ng strong El Nino. Unang-una, napakainit ng panahon na naramdaman natin noong Abril. Yes. Marso, Abril. Everybody is complaining. At sabi ko naman, huwag kayong mainip at darating din tayo sa tag-ulan at mawawala din yung init na yan. Pangalawa, nakita natin na ang tindi ng dry condition at ang daming naapektuhan nito. Lalong-lalo na yung mga kababayan natin sa Mindanao. At na-experience natin yan. Pangatlo, wala pang bagyo. At yan po yung karakter ng decaying stage ng El Nino. Yung tinatawag natin yung papawala na siya. At nararamdaman pa rin natin yung matinding impact. Kasi normally, sa mga panahon na ito dapat, malakas na habagat, marami na tayong ulan. Pagkagising mo sa umaga, nakikita mo madilim, maulan, ganyan. Opo. Hindi pa masyado ngayon. Ibig sabihin, nasa umpisa pa lang tayo at aantayin natin yung unti-unti nating pagdating doon sa peak ng rainy season. Pero yung kasukdulan o yung dami ng ulan na dala ng umpisa ng tag-ulan,
Hindi pa natin nararanasan yun. Aantayin pa natin mga ilang araw pa na kung saan mararamdaman natin na paggising natin sa umaga, umuulan, hanggang maghapon magdamag ganun. Oo. Speaking of bagyo, nabanggit ni Sir Lucero na dadating din tong mga to. Ilan po bang bagyo ang inaasahan natin ngayon? Opo, naasahan natin maaring isa lang. O maaring wala pa nga. So, ang possibility na mangyari yun, 0 to 1, ay siguro mga 80 to 90%. Oho, at ito sinabi rin naman natin nung Mayo to na maaring wala, maaring iisa lang. At nangyari nga. At ngayon nakikita pa rin natin na yung mga posisyon ng mga weather system ay nagbibigay sa atin ng sinyales na maaring wala pa ring ma-develop hanggang sa susunod na 5 araw. So, siyempre, natin yan, i-update natin yan. But, normally, madalas mangyari na in a decaying stage of a strong El Nino katulad ngayon, hindi natin inaasahan na susobra pa sa isa ang bagyo. O maaaring wala ngayong Hunyo. Pero mag-antay tayo ng July, baka makatatlo tayo niyan. At yan ang paghandaan natin. Samantala, enjoyin pa rin natin muna ang napakagandang panahon, walang masyadong extreme, hindi masyadong mainit. At maganda lang tayo sa mga dagliang pag-ulan sa dapit hapon. Well, alam mo, Sarina, ito matagal ng katanungan at marami ang gustong malaman kung saan hinango ang mga katagang El Nino at La Nina. Opo, ang El Nino po, naalala ko pa, when I was young in the service, wala pang terminology sa La Nina. Noon, ang El Nino, alam na ito ng mga tao dito sa South America, yung mga Latino sa Peru, sa Ecuador, sa Chile, kasi dyan sa kanila nangyayari yan. At noong araw, mga fisherman, nakikiramdam sila dun sa karagatan nila. Kasi normally, ang dagat nila malamig. Yan, normal na kondisyon niya, malamig ang karagatan nila. At pag yan uminit, malamang magkakaroon sila ng ulan. Dahil doon sa bahagi ng lugar ng daigdig na yun, ay normally dry talaga sila. Desert. At pag nagkaroon ng El Nino, umuulan sila. Kasi yung ulan na dapat na nakukuha natin ang pupunta sa kanila. Yun ang pangyayari. At yan, may kinalaman po yan sa pag-init at paglamig ng karagatan. At pag lumamig naman ang karagatan nila na sobrang lamig, yan ang La Nina. At lalo sila nagiging dry, tayo naman ay napakaulan natin. Yan, cycle po yan. At kailan lang na-discover ng mga scientifico yan. Pero, ilang daan taon na, alam na ng mga fisherman na nangyayari yun. Yun, ganun ang... At kailan lang nalaman natin na yung mga pangyayaring yun na libong milya ang layo sa atin, ay naapektuhan pala tayo. At ito ngayon ang kagandahan. Predictable yung mga bagay-bagay na yun. Predictable. Yun ang kagandahan yan. Predictable yan. At napakaswerte natin, may mga climatic extreme, ang tawag namin dyan. Climatic extreme na nangyayari sa Pilipinas, na pwede nga nangyayari, pero predictable naman. Katulad ng mga bagyo, daanan tayo ng mga bagyo, pero highly predictable naman. Napakabuti sa atin ng Panginoon. At siguro po, ipagpasalamat natin sapagkat sapat na rin ang mga kagamitan ng ating pag-asa ngayon at least nandoon na tayo sa antas ng mga state-of-the-art na mga scientific facilities na kailangan ng ating mga siyentista. Mr. Anthony. Tama po yan. At of course, hindi naman talaga sobra-sobra. No? Marami pa rin tayong kailangan. At tandaan natin,
ang mga pangyayari na El Nino and La Nina, yung mga climatic extreme na yan, ay sa pakikipagtulungan po yan ng iba't ibang bansa tulad ng Amerika, ng mga bansa dito sa South America, at ganoon din yung mga karatig bansa natin. At sa tulong nila, sa pagbibigay nila ng mga datos na po pwede nating pag-aralan at analisahin, doon natin nakikita kung paano behave, how does the rainfall will behave in the coming months, in the coming season. At yun, sana ang pangarap ko talaga, magkaroon din tayo ng partisipasyon doon sa pagsusukat o yung pagbumonitor ng karagatan ng Pasipiko, sapagkat bahagi po ito ng ating climatic system. Sir Francis, bago natin tanong yung text question, matanong ko lang si Sir Lucero, balik tayo doon sa habagat na nararanasan natin ngayon. Ano yung maaaring average na volume ng ulan yung maaari natin maranasan? Tsaka paano ba sinusukat yung ulan? Kasi marami ding nagtatanong. Opo, magandang tanong yan. Ang Pag-asa po, meron kaming network of observation. Pag wala niyan, wala ring analysis. So, yung network of observation namin na yan ay pinamamahalaan niya ng mga trained peoples. Yung mga staff namin ay tinitraining na matagal sila nagtitraining. Kasi ang daming dapat alamin sa science ng weather. At ito po ay ginagampanan nilang trabaho 24 hours a day yan. 7 days a week. Walang paltos yan. Meron nag-duty hanggang gabi. So may gamit kayo? Opo. At hindi lang yung pagsukat ng ulan, kundi pag titingnan mo rin yung kaulapan kahit na gabi. Titingnan mo ang kaulapan at i-determine mo kung anong klaseng ulap yung nakikita mo. Okay. At yun, pinapadala yung mga impormasyon na yan sa central office in the form of coded numbers. Coded. At kami lang nakakaintindi noon dahil yung mga number na yan, if you could code it, then you could decode it. Dinidecode namin yan sa opisina namin. At yan inilalagay sa weather map. At doon inaanalisa yan ng mga meteorologist na katulad ko. Ayun. Okay, ito na yung tanong. Yes, ang tanong po ang sabi po ng matatanda noon. Ayun. Isa ka Ba't doon? nakatingin ka sa akin? Okay. Ang mga bagyo at init ng panahon na hindi gaano nakakapinsala. Bakit po ang lalakas na ng mga bagyo ngayon tulad ng Yolanda at sobrang init kumpara noon? May magagawa pa po ba daw tayo dito mula kay Raymond ng Cubao? Tama po yun. Napakagandang obserbasyon nun. Kahit na kami sa Pag-asa, nakikita namin yan. Na hindi nga dumadami ang mga bagyo natin, kundi lumalakas naman. Yes. At it is becoming more disastrous. And the frequency of disastrous tropical cyclone ay dumadami rin. Pero not necessarily yung bilang ng bagyo. Yung mga malalakas na bagyo lang. At ito naman ay isang bahagi rin ng epekto ng climate change. Na ang pangunahing dahilan ay global warming. Yes. Na kung titingnan natin at susuriin natin at aaralin natin ay ito po ang dahilan, basically, yung polusyon na ginagawa ng sangkatauhan. Meron ba tayong magagawa o hindi? Meron. Babawasan natin yung pagdudumi natin sa kapaligiran natin. Ayan. At pag-iingatan natin ng inang kalikasan at magtatanim tayo ng maraming kapunuan. Hindi natin puputulin. Yan. At yung pagtatanim natin, pararamihin natin yun. At ito ang magsisilbing protection natin. Kaya pag pinutol natin yan, pa? Ayun. Sana mabuksan ang isipan natin, at mga puso natin sa mga bagay-bagay na ito. Ito po itinuturo na sa ating mga paaralan. Okay. Bago tayo tuluyang maghiwa-hiwalay, please, kung pwede matanong kay Sir Anthony Lucero kung ang kanyang lolo ay Ingo Lucero.
Aking middle name ay Lucero ng Ormoc City, Katinggob. Ito, Sil Katinggob. Thanks po. Ang Lucero ko po ay taga Cebu po kami. Malamang magkamag-anak tayo. Ayun na. Okay. maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak, Mr. Anthony Lucero, ang ating dalubhasang siyentista ng climatology and monitoring ng ating Pag-asa. More power, sir. Thank you. Marami pong salamat at mabuhay po tayong lahat. Thank you po. Tuloy-tuloy na tayo at balikan natin si Mr. Audrey Goriseta para sa ikalawang bulusok ng ating mga balita. Audrey, go! Maraming salamat kay Francis. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, lumagda ng isang kasunduan ng Commission on Higher Education, Development Bank of the Philippines at pribadong sektor upang maging maayos ang implementasyon ng K-12 program ng bansa. Layunin ng kasunduan ang pagpapabuti sa ilang serbisyo kabilang ng upgrade sa document receiving process sa pamamagitan ng improved internet facility, mga pagsasanay para sa K-12 faculty members at mabilis at on-time na disbursement ng living allowances ng CHED scholars. Handa naman ng DBP sa pagkakaloob ng loans para sa mga scholar ng CHED. Ilan sa mga maaring matanggap ng isang K-12 Transition Program Scholar ang 10,000 pisong book at transportation allowance kada academic year. Bukod dito, ninanais din ng ahensya na gawing 70% ang bilang ng mga degree graduates sa taong 2021 mula sa kasalukuyang 50%. Ipinagpapasalamat naman ni CHED Chairperson Patricia Licuanan ang mga katuwang nilang organisasyon. Sa pamamagitan din daw ng kasunduan, hindi na malayo ang pagkakaroon ng mas dekalidad na edukasyon sa hinaharap at mas maraming oportunidad para sa mga kabataang magpapamalas ng kanilang galing sa isang larangan. Para sa iba pang impormasyon, maaaring tignan ang CHED website o di kayo tumawag sa mga numerong 44-11143. There will be a lot of adjustments. There will be a difficult transition, and in order to arrive at a smooth transition with the least pain people, I think we have to work very hard. We know that with grades 11 and 12, enrollment will, of course, decrease significantly, and this will impact on higher education institutions. It might mean that some faculty would be displaced. It would mean that funds for the development of institutions will decrease, and therefore HEIs will be a little bit hard up for this type of funds that they usually rely. Inihiyag ng pambansang pulisya na matagal na nilang nailatag ang kanilang security measures para sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante. Ayon sa tagapagsalita ng PNP na si Police Chief Superintendent Wilben Mayor, karaniwang naglalagay ang PNP ng dagdag na pulis para magpatrolya sa mga eskwelahan. Gagawin umano ito ng pulisya mula umaga hanggang gabi kung kailan mas maraming estudyante ang nabibiktima ng mga kawatan. Nilinaw naman ni Mayor na hindi magtataas ng alert level ang PNP kaugnay ng pagbubukas ng klase, ngunit nakasalalay sa kanilang regional offices kung kailangan nilang magtaas ng alert level depende sa sitwasyon ng isang lugar. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa Radyo Vision. Ako po si Audrey Goriseta. Balik muna sa inyo, Ka Francis at Sherina. Maraming salamat, Audrey Goriseta. Tuloy-tuloy tayo. Batiin mo na yung dapat mong batiin bago ko pakawala ng ikalawang sigwada ng ating provincial roundup. Sino ba yung special na yan? Good morning po. We are now watching live streaming Radyo Vision dito po sa Riyadh, Saudi Arabia from Kuya Omi. Maraming salamat po. Salamat po. Radyo ng Bayan Batanes, SP Argon sa SP Magandang Umaga. Konektado ka. Magandang umaga. Isa sa activity ng week-long celebration ng Batanes Day ang Visual Arts Competition. Taon-taon ay pinagtutuunan ito ng pansin upang laging maipaalala sa mga tao kung ano ang nakagawian ng mga ibatan at pagdiskubre ng panibagong may talento sa painting at photography. Ang painting competition ay nakatakda sa June 21 at ang judging ng photography contest ay sa June 22.
Ang pa-contest ay bukas sa mga elementarya, high school at community level. Ang mananalo ay pararangalan sa June 26 Batanes Day at sa duration ng week-long celebration mula June 26 hanggang July 1, gagawin ang display ng artworks o kaya magkakaroon ng open house sa may Old Tennis Court at Aquino Grandstand. Para sa Radyo Vision, SPR Gonza ng DWBT Batanes, Media ng Bayan. Thank you very much, SPR Gonza. Narito naman po ang Virak Radyo ng Bayan kasama si Arlene Bagadyong. Magandang umaga, Arlene. Konektado ka. Ikinagalak ni Catanduanes Law District Congressman Cesar V. Sarmiento ang pagbibigay ng karangalan sa kanya at mga kasama nito sa Kongreso for exemplary service. Ito ay kaugnay ng House Resolution number 2715 na nagbigay ng komendasyon kay Sarmiento at kasama nito sa komite sa naging akumplisimento ng Committee on Transportation sa ilalim ng 16th Congress na pinangunguluhan ito bilang chairman. Ayon sa ulat, maraming mahalagang batas umano sa transportasyon ang naipasa ng naturang committee at mga inisyatibo na naging daan upang ma-inspection at maisulong umano ang improvement ng iba't ibang paliparan sa bansa. Ganon din ang revival ng Naga-Legazpi PNR Line Persian Bicol Express at ang pagsulong ng modernisasyon ng RoRo system sa Pilipinas. Kasama na dito umano ang pagbigay daan sa mga ahensya na matukoy ang transport and organizational issues. Nakapag-publish din umano at naipapalawak na nila ang first transportation policy framework nito na magagamit na batayan ng susunod na hawak ng komite ng incoming administration. Samantala, ngayong umaga ay magsasagawa naman ng mangrove tree planting ang DNR sa Catanduanes sa Barangay Palnab bilang bahagi o isa lamang ito sa mga activities na naka-line up sa buong buwan ng Hunyo kaugnay ng pagdiriwang ng Environment Month celebration. Para sa Radyo Vision, Arlene Ocho Bagadyong, Bira Catanduanes, ang media ng bayan. Maraming salamat, Arlene Bagadyong. Okay, tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan. Ito, good morning po. Radyo Vision, pakigreet po si Ayan. Tita Julie P. Cruz ng belated happy birthday. Okay. Maraming salamat po. Belated. Richard Noblehas, salamat po sa inyo PTV Radyo ng Bayan, especially Media ng Bayan sa kabuuan for a balanced and credible news and information. Mabuhay Thank you, kayo from thank you. Davao, Chris. Good morning po, Ma'am Serena, Sir Francis. Pagiging happy birthday si Shakina May dito sa Nasipit, Agusan del Norte. From Miss Loving Husband, salamat po. Good morning po sa inyo. Your program is very informative mula kay Lito Duran ng Davao City. Good morning, sir. Lito Valles po ito ng Davao. Napakaganda po ng inyong morning Salamat program. po. Very informative. Good morning po. More power sa inyo. Babati po ng ang crush ko. Ingat lagi. Kramlerad ng Lawag City. And happy birthday po kay Miss Cathy San Gabriel ng PTV4. Okay, value your time by doing something solid by means of harder. You work in time of need. The luckier you get. Good morning, Radio Vision from Taran, Bamputer ng Holo, Sulu. And with that, Zarina, Gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga nag-text, nanood at nakinig sa aming programa ngayong umaga. Kung na-miss niyo po ang aming edisyon, maaari kayo mag-log on sa youtube.com. Muli, ako po, si Zarina Lusuegro. okay, at Radio Vision, Miss Zarina, Sir Francis, ganda ng inyong chemistry. Laging hot news. Okay, thank you very much. Wesley So, Grand Chess Tournament ng Paris, France. Ang inyong pong kaagapay, Francis Cancino sa ngalan ng Radio Vision Family. Nag-iwan na isang mapayapa, masagana at magandang umaga. Pagpalain tayong lahat ng dakilang umika. God bless until tomorrow. Maraming salamat po.